Hello, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome back to my channel, Hendrik B TV again, ano? Kumusta pa kayo mga kabayan? Eh, medyo masaya tayo ng konti. Dahil bukas, medyo binawasan lang. Siguro isang baitang. From ECQ, CCQ na kami dito sa Cavite. Buti na lang, medyo lumuwag ng konti pero ganun pa rin. Tawag dito, halos parehas lang, halos walang pinagbago. Pero at least kahit pa paano, lumuwag ng konti. GCQ. Ano ba ibig sabihin ng GCQ? So mga kababayan ko, meron kong kunting tip na bibigay sa inyo. Ano ba ang dapat malaman ng ating mamamayan tungkol sa General Community Quarantine? Una, kailangan pa rin natin ng physical distancing. Ah, one, 1 meter, mga ganun siguro. Ang layo bawat isa. Mandatory wearing face mask. So, dapat yung paglabas ka ng bahay, talagang lagi ka nagsusuot ng face mask. Katulad sa amin dito sa Cavite, talagang napaka-higpit dito sa face mask. Buti na lang, binaba niya sa CQ. Nung nasa CQ pa kami, talagang ikukulong ka. Pangatlo, kailangan, mandatory din ito. Body temperature, dapat hindi lalagpas sa 38 ang init sa katawan mo. Pagka pumasok ka sa mga groceries, yung lihang bayan, dapat sisigin ka pa rin yung mga gwardiya. Pang-apat, ito yung dapat may dala-dala ka laging alcohol or sanitizer. Oh, baka hihingin sa'yo, dapat laging na nila saan ka magpunta. Hindi lang safety sa'yo, pati na rin sa'yo. Kasi karamihan bukas, balik trabaho na, no? May mga magbubukas ng mga establishmento, pero limitado pa rin. Hindi pa halos lahat yan eh. Limitado pa rin yung lalabas na trabaho nila magtrabaho. Kaya ang pinapayagan lang,
Bale, umpisa bukas, maaari na rin magtipon ang mga gawaing pangrelihiyon. Dahil umpisa na rin ang mga trabaho bukas. Pero mahigpit pa rin ipinapatupad ang social distancing. Dapat po pa rin nilang paliwalain yun. Dahil mahigpit na ipinapatupad pa ito. No? Sa lugar naman na GCQ, may mga pinapayagan na rin bumabiyahin public transport. Tulad ng bus, mayroon na rin TNBS, pero panilan-nilan lang. Ang wala pa rin, jeepney. Bawal pa rin sa kanila. Pero, kailangan, andun pa rin yung social distancing. Pagkakalam ko, isang metro ang layo, bawat pasahero. Tapos, 50% lang na ang laman ng bus ang pwedeng sakay. Hindi pwedeng siksikan. Malamang, sa isang upuan, tatlo, pwede dalawa lang. Tapos sa kabila, isa lang. Wala pa rin, pag-alam ko, wala silang konduktor. Kaya, yun ang mangyayari, umpisa bukas. Kaya yun, medyo hindi na tayo mahirapan. Sa ano lang, sa lugar na GCQ lang katulad sa amin dito sa Cavite. May masasakyan tayo kahit pa paano. Kaya sa Metro Manila, wala pa rin public transport na mabiyahe doon. Simula bukas kasi, hindi pa GCQ pa rin sila eh. Pero, yung mga kumpanya na magbubukas, no? Magpapasok na sila ng mga trabahante nila, kailangan mag-provide sila ng shuttle services. Pinapayagan naman sila. Ano? Kasi hindi pa rin pinapayagan sa Metro Manila ang bus. Kaya yung mga private company, dapat mag-provide sila ng sasakyan para sa kanilang mga tauhan. So, mula bukas, kung manggagaling ka ng Cavite, luluwas ka ng Manila, pagka nanisensya lang dala mo, dadaan ka pa rin sa checkpoint. Hindi ka pa rin makakalusot eh. Maliban lang sa mga delivery, TNBS na may pasahero, papasok na Manila, papayagan yon. Saka magtatrabaho ka sa Manila, ito lang yung mga pinahintulutan, no? Na makatawid mula sa GCQ area to ECQ. So ito, sinulat ko talaga. Mahirap na magkamali tayo dito. Galing talaga to sa Malacanang. Mahirap na, baka tayo ay makasuhan. Baka sabihin, gawa-gawa lang natin ito. So ito yung kailangan magpasok lang dun sa mga area na may ECQ pa. Sa Manila kasi
Hindi pwede sikip pa sila. So ito, babasahin ko para sa inyo ha. Health workers, ano, yung mga doktor, nurse. Pangalawa, yung mga government official, yung mga frontliners natin, mga sundalo, pulis, no? Pangatlo, those traveling for medical and humanitarian, humanitarian reason. No? Pangapat, ito yung mga may biyahe for abroad, papunta ng airport, papayagan sila makakapasok sa Manila, simple sa Metro Manila yung airport eh. Papayagan sila, no? Panglima, yung mga nagtatrabaho, konektado sa government, yung mga pinapayagan establishment, pinapayagan sila. Pang-anim, yung mga public utilities, no? Gawal sa kali, sa mga LGU to, pinapayagan na sila. Simula May 16. Pang-pito, mga essential, skeleton work. Of course, yung mga ano nito, mga skeletal lang din to eh, hindi naman lahat. So, yung kayong mga nanonood sa akin dyan, maraming salamat sa inyo. At kung bago lang kayo dito sa aking channel, sana huwag natin kalimutang mag-like, subscribe, at saka pakihit na rin ang notification bell all nyo para updated kayo sa mga darating pang videos. Saka para supportan na rin
channel natin. At bago pala ako magtapos, papasalamat ako sa mga subscriber ko dahil umabot na tayo ng 1,000. Maraming salamat sa inyo. Sana hindi kayo magsawa na suportahan itong aking munting bahay. Sana mag-grow pa para marami pa tayong may hatid ng mga importanteng impormasyon dun sa ating mga kababayan. So maraming salamat sa inyo. Saan man kayo naroon, sana safe tayong lahat. Sana matapos na ito na wala tayong makuhang karamdaman. Makakaiwas tayo hanggang sa uli nitong ating kinakaharap na COVID-19. So maraming salamat sa inyo. So dito ko na lang tatapusin ito aking maiksing video. Kita-kita na lang tayo sa muli. Maraming salamat sa inyo. God bless. I love you.